Isang maaliwalas na hapon sa inyong lahat, mga koso, at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang salaysay na tiyak na aandig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang pananahimik daw ay isang uri ng ginto. Ngunit paano kung ang gintong ito ang unting pumapatay sa iyong kaluluwa? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babae sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan? Ating pakinggan ang kwento ni Hiraya. Isang pusong susubukin ng tadhana na pumili sa pagitan ng pagpaparaya at pagtindig para sa sariling karangalan. Ang tunog ng kutsarang bumagsak sa baldosa ay kasing talas ng kidlat sa tahimik na umaga. Hindi man lang napapitlag si Hiraya. Sanay na siya. Sa loob ng 5 taong pagsasama nila ni Lino, naging bahagi na ng kanyang sistema ang pag-antabay sa mga biglaang ingay, sa mga buntong hininga, sa mga salitang hindi man sinasabi ay tumatarak naman sa kanyang dibdib. Dahan niyang ipinunas ang kamay sa kanyang duster at hinarap ang biyenan. Nakatayo si Aling Concha sa tabi ng mesa. Nakapamewang at ang mga mata ay nakatutok sa kutsarang nasa sahig na para bang niyon ang pinakamalaking kasalanang nagawa sa mundo. Pasensya na po, Inay. Ako na po ang pupulot, mahinahong sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kasanayang natutunan niya sa loob ng mahabang panahon. Hayaan mo na, Hiraya, matabang na sagot ni Aling Concha, bago ibinaling ang tingin sa niluluto niyang sinigang na baboy. Umigot ito ng sabaw mula sa sandok at tumikin. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Iyon na ang senyales. Medyo matabang yata ang timpla mo, Hiraya. Kulang sa asin. Alam mo naman si Lino, gusto niya yung naningibabaw ang lasa ng sampalok. Hindi iyon isang suwestyon. Iyon ay isang hatol. Tumango lamang si Hiraya. Opo, Inay. Dadagdagan ko po. Walang silbi lang makipagtalo. Walang silbi ang sabihin kagabi pa ay ipinagbili ni Lino na huwag masyadong asiman dahil nananakit ang kanyang sikmura. Sa pamamahay na ito, iisa lamang tama at iyon ay si Aling Concha. Habang nagdaragdag siya ng pampaasin, naramdaman ni Hiraya ang mga matang nakamasid sa kanyang likuran. Sinusuri ang bawat galaw niya. Gusto niyang mapabuntong. Hininga. Ngunit pinigilan niya. Ang kapayapaan sa bahay asa ang bahay na pangarap niya ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Maya pa ay may kumatok sa kanilang pinto. Isang katok na mahina. Halos aalangan. Nagtama ang tingin nila ni Aling Concha. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Si Hiraya na ang nagpunta sa pindo. Sa pagpihit niya ng seradura, isang ngiting matagal na niyang hindi nasisilayan ang bumungag sa kanya. Isang ngiting may dalang init at kapanatagan na tanging isang ama lamang ang kayang magbigay. Atay, pulalas ni Hiraya, at ang lahat ng bigat na kanyang pinitigilan ay tila biglang gumaan. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang ama. Si Tatay Tangbo, sa kanyang suot na lumang polo at pantalon, ay may bitbit na isang bayong na puno ng mga sariwang prutas mula sa kanilang probinsya. Ang mga kamay nito'y magaspang, tanda ng walang katapusang pagtatlabaho sa bukid, ngunit ang yakap nito'y kasing lambot ng ulap. Hiraya anak, nasurpresa ba kita? Nakangiting tanong nito. Sobra po, Tay. Bakit hindi po kayo nagsabi na darating kayo? Sana nasundo namin kayo sa terminal. Ayos lang, anak. Kaya pa ng tatay mo ang bumiyahe.
May dala nga pala akong mga paborito ninyo. Ang kagalakan sa puso ni Hiraya ay umaaw. Ngunit sa isang iglap, ang kagalakang iyon ay nahaluan ng kaba nang makita niya sa gilid ng kanyang mata ang paglabas ni Aling Concha mula sa kusina. Ang ngiti sa mukha ng biyenan ay pilit, hindi man lang umabot sa mga mata nito. Magandang umaga po. Aling Concha, bati ni Tatay Ambo. Bahagyang itinataas ang bayong bilang pag-aalay. Ambo, napadaan ka yata. Malamig na tugon ni Aling Concha. Hindi kumusta ka? Hindi tuloy ka, kundi napadaan ka. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa hangin. Inay, si Tatay po. Dinalhan tayo ng mangla at rambutan. Mabuti naman kung ganoon. Ipasok mo na yan at nang makapagain na tayo. Utos ang tono nito bago bumalik sa kusina. Sa loob ni Hiraya, gusto niyang humingi ng paumanin sa kanyang ama. Ngunit alam niyang masasaktan lamang ito. Kaya, mumiti na lamang siya. Halika po, Tay. Magkape muna tayo. Ipagtitimka ko po kayo. Habang nakaupo sila sa maliit na mesa, sa kusina, panay ang kwento ni Hiraya tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan para lamang mapanatili ang masayang sandali. Ngulit ang kanyang mga mata at palihim na sumusulyap sa sala kung saan naroon si Aling Concha. Nagkukunwaring nanonood ng telebisyon, pero alam niyang nakikinig sa bawat salitang binibitawan nila. Maya pa, ay dumating si Lino mula sa pagbili ng pandesal. Nagliwanag ang mukha nito nang makita si Tatay Ambo. Tatay Ambo, kumusta po kayo? Welcome po, masayang bati ni Lino. Sabay mano sa biyenan. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Hiraya. Kahit paano, nandyan si Lino. Ngunit ang gaan na yon ay mabilis na nawala nang lumapit si Lino sa kanyang ina at bumulong. Nay, nandito po pala si Tatay. Magluluto po ba tayo ng espesyal na pananghalian? Nakita ni Hiraya ang pag-iling ni Aling Concha. Nakita niya ang pagtango ni Lino at pagkatapos, lumapit ito sa kanila na may alanganing ngiti. Ay, pasensya na po kayo. Magtatrabaho po kasi ako, mamaya. Baka hindi na po tayo magkasabay. Sabay. Sabi ni Lino, umiiwas ang tingin. Alam ni Hiraya na nagsisinungaling ang asawa na. Linggo ngayon. Walang pasok si Lino. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Hiraya ang marahang pagtapik ng kamay ng kanyang ama sa kanyang binti. Isang paraan ang pagsasabing, hayaan mo na, anak. Tumawa si Hiraya, isang tamang pilit. Ayos lang yon, Lino. Ang mahalaga, nagkita kayo ni Tatay. Ang almusal ay dinaan sa mga pilit na ngiti at mga usapang hindi nagtatagal. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Tatay Ambo na magpapahinga sandali sa kwarto ng mga bisita. Naiwan si Hiraya na nagliligpit ng pinagkainan habang si Aling Concha at Lino ay uusap sa sala. Hindi niya sinasadyang marinig. Ngunit sapat ang lakas ang boses ni Aling Concha para umabot sa kusina. Hindi man lang nagsabi na darating, bigla na lang susupot. Ano ang akala niya? Sa bahay na ito, isang hotel. Napatigil si Hiraya sa paghugas ng pinggan. Kumuyong ang kanyang kamao. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang boses ni Lino. Nay, hayaan niyo na po. Minsan lang naman, dumalaw si Tatay. At pagkatapos narinig ni Hiraya ang sagot ng kanyang biyenan. Isang sagot na malamig, puno ng pagbabanta, na tila isang lason na gumapang sa sahig at umabot sa kanyang mga paa. Nagyelo sa buo niyang katawan.
Tingnan natin kung hanggang kailan magtatagal ang sayahan na yan. Ang mga salita ni Aling Concha ay parang multo na nanatili sa hangin, kahit pa matagal na itong bumalik sa panonood ng telebisyon. Tingnan natin kung hanggang kailan magtatagal ang sayahan na yan. Ulit yung umalingaw sa isip ni Hiraya habang tinutulungan niya ang kanyang ama na ayusin ang mga gamit nito sa maliit na silid. Panauhin. Ang bawat tupi ng damit, ang bawat aayos ng gamit ay ginawa ni Hiraya ng may kasamang pighati. Gusto niyang bigyan ang kanyang ama ng pinakamaginhawang pagtanggap. Ngunit pakiramdam niya ay ipinahamak niya ito sa isang lugar kung saan ang bawat galaw ay binabantayan. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na iwaksi ang masamang pangitain. Maaga siyang gumising at naghanda ng masarap na almusal, sinangag, itlog na maalat, at pritong tuyo, mga paborito ng kanyang ama. Sa kanilang pagsasalo, tanging silang dalawa lamang, ay tila bumalik ang dating gaan. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga kapitbahay sa probinsya, sa mga tanim nitong gulay, at sa mga masasayang alaala ng kanyang yumaong ina. Sa mga sandaling iyon, ang bahay pag-asa ay naging isang tunay na tahanan. Pagkatapos ng almusal, napansin ni Tatay Ambo ang umuugang paa ng isa sa mga silyang kinaupuan nila. Anak, nasaan ang mga gamit sa pagkukumpuni ni Lino? Aayusin ko lang itong silya, baka may madistrasya pa. Alok nito. Nako, Tay, ako na lang po ang magsasabi kay Lino. Pigil ni Hiraya. Ayaw niyang makita ng biyenan na nagtatrabaho ang kanyang ama na parang isang utusan. Ngunit mapilit si Tatay Ambo. Ano ka ba, anak? Sandali lang ito. Mas maigi nang may napaglilibangan ang tatay mo. Habang kinukumpuni ni Tatay Ambo ang sirang silya, lumabas si Aling Concha mula sa kanyang silid, bihis na para bang may pupuntahang mahalagang okasyon. Huminto ito at pinanood ang kanyang balae. Ang mga mata nito ay puno ng paghamak na hindi man lang sinubukang itago. Aba, Ambo, nag-abala ka pa. Mayroon namang karpintero na pwedeng tawagan si Lino para riyan, sabi nito. Ang bawat salita ay may palamang insulto. Ngumiti lang si Tatay Ambo, hindi nagpatinag. Ayos lang po ito, Aling Concha, para hindi na po kayo gumastos. Sayang din ang pera. Sumimangot si Aling Concha. Ang pera ay hindi problema sa amin, Ambo. Ang mahalaga ay ang kaayusan. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na nito ang matanda at naupo sa sofa. Gusto sanang magsalita ni Hiraya, ngunit isang tingin lang mula sa kanyang ama ay sapat na para pigilan siya. Sa halip, lumapit siya at kinabutan ito ng isang basong tubig. Salamat, anak, sabi ni Tatay Ambo, at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang pag-unawa at isang pakiusap na magtimpi. Nang mag-isa na lang sila sa hardin habang nagdidilig ng mga halaman, hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Pasensya na po kayo kay inay. Ay. Hinawakan ni Tatay Ambo ang kanyang balikat. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa ugali ng ibang tao. Ang mahalaga ay ikaw. Masaya ka ba rito? Isang tanong na matagal nang iniiwasan ni Hiraya na sagutin, kahit sa sarili niya. Tumango siya, kahit alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Opo, Tay. Mabait naman po si Lino. Ang kawayan, anak, mahinang sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa isang maliit na puno sa kanilang hardin. Kahit anong lakas ng hangin, yumuyo ko lang siya pero hindi nababali.
Matuto kang yumuko. Pero huwag na huwag kang papayag na mabali. Niyakap ni Hiraya ang kanyang ama. Sa bisig nito, nakahanap siya ng lakas, isang asang kakayanin niya ang lahat. Pagsapit ng hapon, habang naghahanda sila ng merienda, lumabas si Aling Concha mula sa kanyang silid. At sa pagkakataong iyon, may isang bagay na kaagad pumukaw sa pansin ni Hiraya. Nakasuot sa leeg ng kanyang biyenan ang isang makapal at kumikinang na gintong kwintas. Ito ang pamanang laging ipinagmamalaki nito. Umupo ito sa sala, sa tapat mismo ni Tatay Angbo, at sinadyang haplusin ang kwintas. Alam mo ba? Angbo, panimulan nito, ang boses ay sadyang nilakasan. Itong kwintas na ito ay pamana pa sa akin ng aking lola. Galing pa ito sa Espanya. Ang halaga nito ay hindi lang sa pera, kundi na sa dugo at kasaysayan ng aming pamilya. Naramdaman ni Hiraya ang init ng kanyang mga pisini. Mabilis siyang tumalikod. Nagkunwaring may inaabot sa lababo. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Ibibigay ko lang ito sa magiging asawa ng aking apo. Patuloy ni Aling Concha, o kaya sa isang manugang na tunay na karapat. Dapat. Isang manugang na galing sa isang pamilyang marangal at may pinag-aralan na alam kung paano pahalagahan ang mga bagay na tulad nito. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Hiraya. Isang sampal, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa amang tahimik na nakaupo at nakayuko, pinipilit paglaruan ang sariling mga daliri. Gabi na nang marinig ni Hiraya ang uusap ng ina mula sa sala habang siya ay nasa kusina. Lino, ang ama ng asawa mo, mukhang kailangan na yatang umuwi, sabi ni Aling Concha. Nay naman, kararating lang ni tatay, mahinang sagot ni Lino. Ang boses nito ay kulang sa paninindigan. Nakakahiya naman po kung pababalikin natin agad. Anong nakakahiya? Mas nakakahiya kung may masasabi ang mga kapitbahay. Baka isipin pa nila, kinukukop natin ang buong kanya rito. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Pinitigilan ng isang hikbing nagbabandang kumawala. Iyon na yon. Iyon ang hatol. Pumasok siya sa kanilang silid na mabigat ang dibdib. Hindi niya magawang tumingin kay Lino nang pumasok ito. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa labang ito. Nag-iisa siya sa pagtatanggol sa kanilang pamilya. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na maging normal ang lahat para sa kanyang ama. Ngunit ang tensyon sa loob ng bahay ay halos pwedeng hihiwain ng kutsilyo. At pagkatapos, nangyayari na nga ang kanyang kinatatakutan. Isang malakas at nakabibinging sigaw ang gumising sa katahimikan ng umaga. Galing iyon sa silid ni Aling Concha. Nawawala ang kwintas ko. Ang sigaw ni Aling Concha ay parang punyal na humiwa sa nananahimik na umaga. Sa isang iglap, nabitawan ni Hiraya ang hawak na basahan. Nagkatinginan sila ni Tatay Angbo na nooy aayos ng sapatos sa may pintuan, handa na sanang maglakad, lakad sa labas. Maging si Lino ang nagmamadaling lumabas mula sa kanilang kwarto, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sabay silang tumakbo patungo sa silid ng matanda. Naabutan nila itong nakaupo sa gilid ng kama, sapo ang dibdib at ang mga mata ay nanalaki sa isang dramatikong pagganap ng pagkagimbal. Ang aparador nito ay nakabukas at ang maliit na kahon ng alahas ay nakataob sa ibabaw nito. Walang laman. Inay, anong nangyari? Halos sabay na tanong ni Lino at Hiraya. Ang kwintas, ang gintong kwintas ko, wala na. Umahagulgol na, sabi ni Aling Concha. Ngunit napansin ni Hiraya na walang luhang pumapatak mula sa mga mata nito.
Ito ay isang pag-arte. Isang napakahusay na pag-arte. Baka po nalilagay niyo lang sa ibang lugar, inay, sabi ni Hiraya. Sinisikap na pakalmahin ang sitwasyon, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis at may halong takot. Tulungan ko po kayong maghanap. Nahanap ko na. Dito ko mismo inilagay kagabi bago ako matulog. Kiit ni Aling Concha bago biglang tumahimik at dahang inilibot ang tingin sa kanilang tatlo. Ang mga mata nito ay puno ng hinala. Isang tinging sinusuri ang kanilang mga kaluluwa. At pagkatapos, ang mga matang iyon ay huminto at tumitig sa kanyang ama. Naramdaman ni Hiraya na nanlamig ang buo niyang katawan. Inay, hindi siya pinansin ni Aling Concha. Tumingin ito kay Lino. Lino, anak. Sino lang ba ang nandito sa bahay natin kagabi? Tayong tatlo lang naman, hindi ba? At ang iyong biyanan. Ang paraan ng pagbigkas nito sa huling dalawang salita ay puno ng laso. Bawat pantig ay isang akusasyon. Napatitig si Tatay Rambo. Ang kaninang mahinahong mukha ay napalitan ng pagkalito at sakit. Aling Concha, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi pa rin ito direktang sumagot. Sa halip, tumayo ito at naglakad na parang isang api. Ang kwintas na yon, hindi ninyo alam kung gaano kahalaga sa akin yon. Higit pa sa pera ang halaga noon. Ito'y alaala ng aking mga ninuno. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Tumingin itong muli kay Tatay Ambo, at sa pagkakataong ito, wala nang ligoy. Alam mo na, sa hirap ng buhay na yon, may mga taong nagigipit at nakakagawa ng mga bagay na hindi nila dapat gawin. Isang sampal. Isang napakalinaw na sampal sa mukha ng kanyang ama, sa kanilang karangalan. Inay, imposible po yan. Hindi na napigilang sigaw ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Hindi po magagawa ni tatay ang ganyang bagay. Kilala ninyo siya? Talaga ba, Hiraya? Sarkastikong tanong ni Aling Concha. Gaano mo ba kakilala ang isang taong matagal mo nang hindi nakakasama? Ang sabihin mo, kinakampihan mo siya dahil ama mo siya. Ang bawat salita ay parang hagupit. Desperada, bumaling si Hiraya sa kanyang asawa, Sanad, iisang taong inaasahan niyang magiging kakampi niya. Inawakan niya ang braso nito, ang mga mata ay nagmamakaawa. Lino, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo kay nanay na hindi totoo yan. Sabihin mong kilala mo si tatay. Pakiusap. Lino, magsalita ka. Ngunit si Lino ay hindi tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa tahig, sa mga baldosa, sa sarili nitong mga paa, kahit saan, wag lang sa mga mata ng kanyang asawang humihingi ng tulong. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa isang sigaw. Ang kanyang pananahimik ay isang amin ng pagkatalo, isang pagtataksil. Sa sandaling yun, gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi dahil sa bintang ng kanyang biyanan, kundi dahil sa katahimikan ng kanyang asawa. Isang tinig ang pumutol sa mabigat na katahimikan. Tama na, Hiraya. Si Tatay Ambo. Nakatayo ito ng tuwid. Ngunit kita sa mga mata nito ang lumbay na kayang dumurog sa puso, ang sinumang anak. Wala, nang bakas ng pagkahito, tanging isang malalim na pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Dahan nitong tumalikod at naglakad pabalik sa silid, panuhin. Walang salita, walang pagtutol. Tanging ang marangal na katahimikan ng isang taong inakusahan ng walang kalaban-laban. Sinundan siya ni Hiraya.
Nakita niya kung paano maingat na tiniklop ng kanyang ama ang iilang damit nito at inilagay sa luma nitong bag. Ang bawat galaw ay mabagal, puno ng iingat na parabang sa aayos ng mga gamit ay mapapanatili niya ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Nang matapos ito, umarat ito sa kanya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Uwi na ako, anak. Umiling si Hiraya, ang mga luha ay sunod. Sunod ng pumatak. Hindi, tay. Hindi po kayo aalis ng ganito. Hindi ko po papayagan. Inaplos ni tatay ang kanyang pisngi. Minsan, anak, ang pinakamagandang gawin ay ang manahimik na lang para walang gulo. Hayaan mo na sila. Paalis na sana ito, bit-bit ang bag na tila mas bumigat pa kaysa noong dumating ito. Ngunit bago pa man ito makalabas ng pinto, hinawakan ni Hiraya ang braso nito. Uminto ito. Dahang luminon si Hiraya. Ang kanyang mga mata na kanina ipuno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay aapoy sa isang damdaming hindi pa kailanan naramdaman ni Lino o ni Aling Concha mula sa kanya. Isang papoy na pinaghalong sakit at tapang. Tinitigan niya sila, ang kanyang biyenan na may ngiting tagumpay sa labi at ang kanyang asawang nanatiling nakatungo sa hiya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa ilalim ng panginginig na iyon ay may bakal na determinasyon. Hindi pa tapos ang usapang ito. Nang tuluyang magsara ang pinto at umalis ang kanyang ama, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Ito ay isang katahimikang mas masakit kaysa sa sigaw, mas mabigat kaysa sa mga luhang hindi niya magawang pakawalan. Nanatili siyang nakatayo sa sala, nakatitig sa pintong kahoy na yon na parabang sa pagtitig niya ay maibabalik niya ang mga sandaling lumipas at mababago ang lahat. Naramdaman niya ang paglapit ni Lino sa kanyang likuran. Ang init ng katawan nito na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy, parang apoy na nakakapaso. Hiraya, mahinang tawag nito. Mahal. Hindi siya luminon. Ang mga mata niya ay nanatiling nakapako sa pinto. Pumasok na tayo sa kwarto. Usap tayo, pakiusap ni Lino. Sa wakas ay gumalaw si Hiraya. Dahan siyang humarap sa kanyang asawa. Ang mukha niya ay walang emosyon, isang blangkong kangas kung saan naubos na ng lahat ng kulay. Naglakad siya patungo sa kanilang silid at sumunod si Lino, isinasala ang pinto sa kanilang likuran na parabang maitatago ng apat na sulok na yon ang katotohanang naganap. Nang sila na lang dalawa, hinawakan ni Lino ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga yon, parang yelo. Patawarin mo na si nanay, panimula nito. Ang mga salitang iyon, sa halip na makatulong, ay lalo lang nagpasiklab sa apoy sa kanyang dibdib. Alam mo naman yon, mainit lang ang ulo. Nabigla lang siya sa pagkawala ng kwintas. Huminga ng malayan si Hiraya. Hindi yan ang gusto kong marinig, Lino. Ano ba ang gusto mong marinig? Naguguluhang tanong nito. Hiraya, ayoko lang palakihin pa ang gulo. Pamilya tayo, dapat nagkakaintindihan. Pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang pamilya ba ay nagbibintang ng walang katibayan? Ang pamilya ba ay nananahimik na lang habang niyurakan ng pagkataon ng mahal niya sa buhay? Hindi naman sa ganoon. Mabilis na depensa ni Lino, umiiwas ng tingin. Pero paano kung totoo? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Hiraya
na parang isang malakas na sampal, mas masakit pa sa bintang ni Aling Concha. Galing ito sa kanyang asawa, sa lalaking nangako sa harap ng Diyos na ipagtatanggol siya. Wala kang tiwala sa akin, sabi ni Hiraya. Hindi isang tanong, kundi isang katotohanan. Wala kang tiwala sa pamilyang pinanggalingan ko. May tiwala ako sa iyo, Hiraya. Pero si nanay ko siya. Mahirap kalabanin. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Hiraya ang lalaking nasa harapan niya. Hindi na niya ito kilala. Ang Lino na minahal niya, ang mabait, malambing, at mapag-alalang Lino ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero, isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Isang pader, nagawa sa pananahimik at takot ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Pinitawan niya ang kamay nito. Lumabas ka muna, Lino. Gusto kong mapag-isa. Hiraya, pakiusap. Lumabas ka, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Walang nagawa si Lino, kundi ang sumunod. Nang magsara ang pinto, doon lamang napaupo si Hiraya sa gilid ng kama. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng kanyang luha. Tahalit, isang kakaibang lamig ang gumapang sa buo niyang katawan. Isang lamig na unting pumapatay sa sakit at pinapalitan ito ng isang bagay na mas natibay, determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ng kanyang ama. Ilang beses itong ring bago sinagot. Hello, Tay? Anak, Hiraya, napatawag ka. Okay ka lang ba, Hiraya? Ang boses ni tatay ang sa kabilang linya ay pilit pinapasigla, ngunit narinig ni Hiraya ang bahagyang paggaralgal nito. Okay lang po ako, Tay. Kayo po. Nakauwi na po ba kayo ng maayos? Oo naman, anak. Huwag mo akong alalahanin. Medyo napagod lang sa biyahe, pagsisinungaling nito. Ngunit sa likod ng mga salita, narinig ni Hiraya ang isang pigil na paghikbi. Pinutol na niya ang tawag bago pa man siya mismo ang bumide. Ang sakit na narinig niya sa boses ang kanyang ama ang huling patak ng lason na kailangan niya para magising. Nang hapong yon, lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Aling Concha na masayang nanonood ng kanyang paboritong teleserye, umihigop ng mainit na tsokolate na para bang walang nangyari. Tila isang reyna sa kanyang trono, isang reynang nagtagumpay sa pagpapalayas sa kaaway. Ang tagpong iyon, ang kaswal na kalupitan na yon, ang nagpatigas sa puso ni Hiraya. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o pagpapasensya. Tungkol na ito sa katarungan. Gabi na. Nagkunwari siyang tulog nang pumasok si Lino sa kwarto. Naramdaman niya ang paghiga nito sa tabi niya, ang aatubili nitong yakapin siya. Nanatili siyang hindi gumagalaw, nakikinig sa bawat paghinga nito hanggang sa ito ay makatulog. Doon siya bumangon. Umupo siya sa dilim, sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang buwan. Ang pananahimik na dati niyang sandata para sa kapayapaan ay naging kulungan niya. Ngayon, natutunan niya ang leksyon sa pinakamasakit na paraan. Kung gusto niyang mabawi ang dignidad na ninakaw sa kanila, kailangan niyang lumaban, hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang matalino. Kinabukasan, ibang Hiraya ang gumising. Kumikilos pa rin siya tulad ng dati. Nagluto, naglinis, nagsilbi. Ngunit may nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagkumbaba.
Ang mga yon ay mapanuri na. Nagmamasid, naghihintay. Habang nagwawalis siya sa sala, napansin niya si Aling Concha na may kausap sa telepono sa may hardin. Nakatalikod ito, ngunit ang boses nito, kahit pabulong, ay may diin at pagkataranta. Oo na, sinabi ko nang maghahanap ako ng paraan. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Oo, tatawag na lang ulit ako. Mabilis nitong ibinaba ang telepono nang maramdaman nitong may nakatingin. Lumingon ito at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Aling Concha. Isang pilit na ngiti, ngunit nakita ni Hiraya ang kislap ng takot sa mga mata nito bago ito mabilis na pumasok sa loob. Napatigil si Hiraya sa pagwawalis. Kumunot ang kanyang noo. Hindi iyon boses ng isang taong nanakawan. Iyon ay boses ng isang taong may tinataguan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanlinlang na sayaw ng pagkukunwari. Para sa lahat, si Hiraya pa rin ang dating Hiraya, ang tahimik na manugang, ang masunuring asawa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagong tao ang nabubuhay, isang taong mapagmatyag, isang aninong naniniktik sa bawat sulok ng pamamahay na dati niyang itinuring na paraiso. Ang kanyang mga gawaing bahay ay naging kanyang perpektong dahilan. Ang pagwawalis ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalapit sa mga usapan. Ang paglalaba ay nagdala sa kanya sa mga bintanang tanaw ang hardin. Ang pagluluto ay nagpanatili sa kanya sa sentro ng bahay kung saan naririnig niya ang bawat pagbukas at pagsara ng pinto. Isang umaga, habang aalis siya ng agyo sa may bintana ng sala, muli niyang nakita si Aling Concha na may kausap sa telepono sa labas. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang manatili. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at tahimik. Hindi nga pwedeng ngayon, sinabi ng wala pa. Bakit ba ang kulit mo? Narinig niyang bulong ng biyenan. Ang boses ay puno ng iritasyon at takot. Igyan mo pa ako ng palugit. Oo, hanggang sa Biyernes. Gagawan ko ng paraan. Basta huwag kang pupunta rito. Mabilis nitong ibinaba ang tawag. At lumingon na parang may hinahanap. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata sa salamin ng bintana. Mabilis na iwas ng tingin si Hiraya at nagpatuloy sa paglilinis. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Palugit. Paraan. Huwag kang pupunta rito. Ang mga salita ay tila mga piraso ng isang palaisipan. Malinaw na may problema sa pera ang kanyang biyenan, isang problemang malaki, para maging dahilan nito na magnakaw mula sa sarili. Ang pagbabago sa kanya ay hindi lingid sa kaalaman ni Lino. Isang gabi, habang aayos siya ng kanilang aparador, lumapit ito at niyakap siya mula sa likuran. Hiraya, mahal ko, bulong nito sa kanyang tainga. Hindi na ako sanay na ganito tayo. Ang lamig mo, subukan nating ibalik sa dati. Hindi gumalaw si Hiraya. Hinayaan niya lang itong nakayakap, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling naninigas. Pagod lang ako, Lino. Pagod saan? Sa akin. Sa amin ni nanay. May hinanakit sa boses nito. Dahan siyang humarap dito. Pagod na akong magpanggap na okay ang lahat, Lino. Pagod na akong kinkimi ng sakit para sa ama ko. Pero tapos na yon, Hiraya. Para sa'yo, tapos na. Pero para sa akin, nagsisimula pa lang. Putol niya rito. Ang boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng diin.
Hanggat hindi nalilinis ang pangalan ni tatay, walang babalik sa dati. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa pag-aayos. Naramdaman niya ang pagbuntong. Hininga ni Lino bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kirot. Miss na niya ang kanyang asawa. Ngunit mas naninibabaw ang sigaw ng katarungan. Ang pagkakataong hinihintay niya ay dumating noong Miyerkules. Nagpaalam si Aling Concha na pupunta sa palengke at pagkatapos ay didiretso sa bahay ng isang kumarer para sa isang kaarawan. Pakagabihin na ako nang uwi. Sabi nito habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Ikaw na ang bahala sa hapunan. Sige po, inay. Ingat po kayo, sagot ni Hiraya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses kahit na ang kanyang pulso ay bumibilis na. Nang marinig niya ang andar ng tricycle palayo sa kanilang bahay, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Sa loob ng 1 minuto, nakikiramdam. Nang masiguro niyang wala ng tao, doon siya kumilos. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid ni Aling Concha ay parang isang mabagal na paglalakbay sa pangal. Ang pagpihit niya sa seradura ay lumikha ng isang tunog na para sa kanya ay nakabibingi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang pabango at naktalenibos. Ang silid ay malinis at maayos. Isang perpektong pagkukunwari ng isang perpektong buhay. Saan siya magsisimula? Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang paligid. Ang ilalim ng kama. Masyadong halata. Sa mga drawer, posible. Ngunit ang kanyang kutob ay nagturo sa kanya sa malaking aparado na gawa sa Nara. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang mga danit ay maayos na nakahanay. Sa isang gilid ay may mga kahon ng sapatos. Sa itaas ay mga nakatuping kumot. Sinimulan niyang kapain ang bulsa ng bawat danit. Ngunit wala siyang nakita. Inalis niya ang mga kahon ng sapatos. Wala rin. Nagsimula na siyang kabahan. Pakamali siya ang hinala. Pakanad. Aksaya lang siya ng oras. Muli niyang ibabalik ang mga kahon nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng pinakahuling hilera ng mga damit sa pinakasulok ng aparador, may isang bahagyang nakaangatang sapin. Dahan niya itong itinaas at doon nakita niya ito. Isang luma at maliit na pitaka na gawa sa katag, nakatago sa ilalim, nababalutan ng alikabok at mga lihin. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Ito na. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong ay maaaring nasa loob ng munting bagay na ito. Umupo siya sa sahig, isinandal lang likod sa aparador. Humina siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dahan, nanginginig ang mga daliring sinubukan niyang buksan ang sira ng botones nito. Nang sa wakas ay bumukas ito, akmang dudukutin na niya ang laman sa loob, nang biglang isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ang kalawangin at maingay na tunog ng kanilang giri. Sa labas na binubuksan. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinaupuan. Ang pitaka ay halos mabitawan niya. Imposible! Paanong? Si Aling Concha. Umumi ito ng mahaga. Ang tunog ng pagbukas ng gati ay parang putok ng baril sa tainga ni Hiraya. Sa isang iglap, ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at mabilis. Nahuli siya. Iyon, ang tanging salitang paulit
ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa isang kilos na dala ng purong sindak, hindi na niya inisip kung ano ang laman ng pitaka. Mabilis niyang dinukot ang anumang papel na nasa loob nito. Isiniksik sa bulsa ang kanyang duster at ibinalik ang walang lamang pitaka sa pinagtaguan nito. Mabilis, ngunit may sapat na pag. Ihingat na ibinalik niya ang sapi ng aparador, ang mga kahon ng sapatos, at isinara ang pinto nito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo na para sa kanya ay isang walang hanggan. Kasabay ng pag-click ng seradura ng aparador ay ang pagbukas ng pinto sa sala. Narinig niya ang boses ni Aling Concha. "Hiraya, nariyan ka ba?" Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makalabas ngayon. Ngunit saan siya pupunta? Kung lalabas siya sa pinto, magtatagpo sila. Ang tanging daan ay ang banyo na konektado sa silid. Gumapang siya palayo sa aparador at walang ingay na pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Pinipigilan ang sariling hininga. Nagdarasal na sana'y hindi nito mapansin ang bahagyang paggalaw. Narinig niya ang mga yabag ni Aling Concha na pumapasok sa silid. Narinig niya ang pagbukas ng drawer, ang pag-aayos nito ng ilang gamit. Tila walang napansin. "Hiraya," mas malakas na tawag nito ngayon. May bahid na ng inis. Ito na ang kanyang pagkakataon. Uminga siya ng malalim. Binuksan ang gripo sa lababo at pagkatapos ay lumabas ng banyo na para bang doon talaga siya galing. "Inay, nandito po ako," sabi niya. Sinisikap na gawing normal lang kanyang boses. "Hindi ko po kayo narinig agad." "Pasensya na po." Tiningnan siya ni Aling Concha mula ulo hanggang paa. May pagdududa sa mga mata nito. "Bakit ang putla mo? May sakit ka ba?" "Wala po, Inay. Medyo nahilo lang po siguro." Uminom na po ako ng tubig. Tinitigan pa siya nito ng ilang segundo bago tuluyang tumango. "O siya, sige, maganda ka na ng makakain. Bigla akong ginutom sa biyahe. Akala ko ba'y gagabihin ako, pero kinansela pala ng kumari ko ang selebrasyon. Pinalikan ko na lang yung mga pinamili ko sa palengke." "Opo, Inay. Ipaghahanda ko na po kayo," sagot ni Hiraya bago mabilis na lumabas ng silid. Pakiramdam niya ay 1,000 karayom ang nakatusok sa kanyang likuran. Hindi na siya aksaya ng panahon. Habang nagkukunwaring abala sa kusina, nagmamadali siyang tumakbo papasok sa sarili nilang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili rito. Hinahabol ang kanyang hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, naninginig ang mga kamay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa, ang itiniklap na papel. Isa itong manipis at lumang papel, isang resibo mula sa isang sanglal. Ang pangalan ng sanglaan ay pamilyar sa kanya, Aguilar Pawn Shop, ang pinakamalaking sanglaan sa kanilang bayan. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang mga detaling nakasulat dito. Pangalan ng nagsangla, Consolation de Leteza, October 2025, October 2. 2 araw bago pa man, dumating si Tatay Ambo sa kanilang bahay. At pagkatapos, binasa niya ang description ng bagay na isinangla at ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Item description. Isang isagintong kwintas na may disenyong sampagita. Hindi maari. Pinasa niya itong muli, at muli, at muli. Ang bawat letra ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang mga mata.
Iiwan ng marka hindi lang sa papel, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pagtawala, ang iyak, ang pagbibintang, ang lahat ng iyon ay isang napakahusay na pagganap sa isang titlong si Aling Concha mismo ang nagsulat, nagdirek at gumanap. Isinangma niya ang kwintas. Kailangan niya ng pera at ginamit niyang dahilan ang pagkawala nito para palabasin na ang kanyang ama, isang inosenteng tao, ang magnanakaw. Inamit niya ang dangal ng kanyang ama para pagtakpan ng sarili nitong kasalanan. Isang matinding galit ang biglang pumalit sa takot at kaba na kanina ay nararamdaman niya. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang dalisay na aapoy at nangingibabaw na galit. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang ngiti ang dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malanig, isang ngiting mapanganib, isang ngiti ng isang taong wala nang ikakatakot na mawala pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang resibo. Ito ang katotohanan. Ito ang kanyang armas, at gagamitin niya ito. Dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng yumuyuko at nagtitinti. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Lumabas siya ng kwarto. Ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Naabutan niya si Aling Concha na nakaupo sa sala, kumakain ng prutas na dala ng kanyang ama. Huminto si Hiraya sa harap nito. Hindi niya ito binati. Hindi siyang ngumiti. Inay, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pambihirang talas. Tumingala si Aling Concha, bahagyang nainis sa pagkaistorbo. Oh, bakit? Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Dahan niyang inilaglag ang resibo at inilapag ito sa mesang nasa kanilang pagitan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatirig sa mukha ng kanyang biyenan. Ano po ito? Inay. Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasing bigat ng dingga. Ang resibo, sa ibabaw ng mesa, ay tila isang maliit na puting bandila ng pagsuko o, sa kaso ni Hiraya, isang deklarasyon ang digbalat. Sa unang segundo, nakita ni Hiraya ang hindi maitatagong pagkagulat sa mga mata ni Aling Concha. Ang bibig nito ay bahagyang bumuka, at ang kulay sa mukha nito ay tila biglang hinigop ng lupa. Isang panandaliang amin ng pagkatalo. Ngunit iyan ay isang segundo lamang. Si Aling Concha, sa loob ng maraming taon ng pagsasanay sa sining ng manipulasyon, ay mabilis na nakabawi. Ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan, hindi ng takot, hindi ng hiya, kundi ng isang bagay na mas mapanganib, ang pagkukunwari ng isang nasaktang ina. Ang mga mata nito ay biglang nanubig. Ang labi nito ay nanginig. Dahan itong kinuha ang resibo. Tinitigan ito na para bang isa itong sulat ng magdataksil mula sa pinakamamahal niyang anak. Saan mo ito nakuha, Hiraya? Tanong nito. Ang boses ay basad at puno ng hinanakit. Pinakialaman mo ang mga gamit ko. Hindi sumagot si Hiraya. Hinintay niya itong umamin. Ngunit iba ang ginawa ni Aling Concha. Bigla itong humagulgol, isang malakas at kaawa. Awang iyak na kayang pumukaw sa damdamin ng sinumang makakarinig. Diyos ko, anong klaseng iisip meron ka, Hiraya? Sabi nito, sa pagitan
ng mga hikbi. Oo, ako nga, ang nagsangla ng kwintas na yan. Pero alam mo ba kung bakit ko ginawa? Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at akusasyon. Ginawa ko yan para sa pamilyang ito. Ginawa ko yan para sa inyo ni Lino. May mga biglaang gastusin tayo, Hiraya. May mga bayarin na hindi mo alam dahil ayokong ipag-alala ka pa. Isinakripisyo ko ang pinakamahalaga kong pag-aari para lang maitawid tayo. Pero ito ang igaganti mo sa akin. Ang pagdudahan ng pagkatao ko. Ang halongkatin ng mga personal kong gamit na parang isang magnanakaw. Ang bawat salita ay isang matalinong patibong. Pinaligtad nito ang mundo. Siya, si Hiraya, na biktima ng kasinungalingan, ay biglang naging kontrabida. Ang nanghimasok, ang walang utang na loob, ang masamang manugang. Hindi po yan ang punto, inay, mariing sabi ni Hiraya, pilit na pinapanatili ang kanyang katatagan. Ang punto po ay pinagdintangan ninyo si tatay sa isang bagay na alam ninyong hindi niya ginawa. Dahil nataranta ko, sigaw ni Aling Concha, lalo pang lumakas ang pag-iyak. Nataranta ko, Hiraya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo, nagkamali ako sa pagbibintang. Pero ikaw, ang ginawa mo, sinadya mong hanapan ako ng butas para lang maipakita sa anak ko na ako ang masama. Sakto sa pagtatapos ng kanyang pangusap, lumukas ang pinto. Pumasok si Lino, pagod mula sa kung saan man ito galing. Natigilan ito sa tagpong kanyang naabutan, ang kanyang inang humahagulgol na parang isang batang inate, at ang kanyang asawang nakatayo, na may matigas na ekspresyon, hawak ang isang pirasong papel. Anong nangyayari dito? Tanong ni Lino. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang nilalapitan ng ina. Lino, anak ko, sumbong ni Aling Concha. Yumakap ito sa braso ng anak na parabang iyon ang tanging kanlungan nito sa mundo. Tingnan mo ang asawa mo. Pinagnanakawan niya ako ng karapatan sa sarili kong pamamahay. Pinakialaman niya ang mga gamit ko. At ngayon, pinagbibintangan niya akong sinungaling. Kinuha ni Lino ang resibo mula sa kamay ng ina. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata na kanina rinag, aalala ay dahang napuno ng pagkadismaya. Hiraya, ano to? Tanungin mo siya. Lino, kalmadong sagot ni Hiraya. Tanungin mo kung bakit niya pinalayas ang ama ko dahil sa isang kasalanang siya mismo ang gumawa. Nagpapaliwanag na ako, sabat ni Aling Concha. Sinabi ko na sa kanya na ginawa ko yun para sa atin. Ngunit ayaw niyang maniwala. Gusto niyang sirain ang pamilya natin, Lino. Gusto niya tayong pag-awayin. Tumingin si Lino mula sa kanyang ina, patungo sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkalito at paghihirap. Sa isang banda, naroon ang katotohanan sa resibo. Sa kabilang banda, naroon ang mga luha at mga salita ng kanyang ina, ang inang alaga sa kanya mula pagkabata. Hiraya, sabi ni Lino, ang boses ay mababa at seryoso. Bakit mo kailangang gawin to? Bakit mo pinakialaman ng gamit ni nanay? Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang narinig. Iyon ang unang tanong niya. Hindi. Nay, totoo po ba ito? Hindi. Nay, bakit niyo po ginawa yon kay tata? Kundi, bakit siya nang himasok? Dahil iyan lang ang paraan para malaman ko ang totoo. Lino.
ang totoong pilit ninyong itinatago? Ang pagiging totoo ba ay nangangahulugan ng kawalang galang? Ganding ni Lino, ang boses ay tumataas na. Ina ko pa rin siya, Hiraya, at ama ko naman ang pinaratangan niya. Sigaw ni Hiraya pabalik. Ang lahat ng kanyang pinitigil na emosyon ay biglang bumuhos. Ama na! Sigaw ni Lino, pumagit na sa kanilang dalawa. Agod, gulong, gulo, at sunuran sa drama ng ina. Pumili na siya ng kanyang kakampihan. Tumingin siya kay Hiraya, ang mga mata ay puno ng pagod at isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya dati. Isang malalim na pagkadismaya na parabang siya ang nagkasala. Hiraya, usap tayo sa kwarto at humingi ka ng tawad kay nanay. Ang pagsasara ng pinto ng kanilang kwarto ay lumikha ng isang tunog na para kay Hiraya ay kasing lakas ng pagsabog. Naiwan sa labas ang mga hikbi ng kanyang ina, ngunit dito sa loob, ang katahimikan ng siyang nakabibingi. Akatayo si Hiraya malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat nito ay tuwid at matigas. Walang bakas ng luha. Lumapit si Lino. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat sa sahig na kahoy. Gusto niyang hawakan ng asawa, yakapin ito, at ibulong na ayusin na lang nila ang lahat. Ngunit may isang pader sa pagitan nila, isang pader na hindi niya alam kung paano wawasakin. Hiraya, panimula niya, sinisikap na maging kalmado. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang umabot sa ganito. Dahang humarap si Hiraya. Ang mga mata nito ay tuyo, ngunit sa ilalim ng kawalan ng luha ay isang malalim na karagatan ng sakit at pagkabigo. Yun din ang tanong ko sa'yo, Lino. Sagot nito. Ang boses ay walang emosyon. Bakit kailangang umabot sa ganito? Pinapalaki mo lang ang sitwasyon, sabi niya. Isang depensang alam niyang mahina. Oo, nagkamali si nanay. Inamin na niya. Nagsinungaling siya dahil nagipit siya. Pero pamilya pa rin tayo. Hindi ba natin siya pwedeng patawain? Sa bawat salitang binibitawan ni Lino, lalong tumitigas ang ekspresyon ni Hiraya. Tinitigan siya nito na parabang sinusuri ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa. Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling, Lino. Ito ay tungkol sa pagyurak sa dangal ng ama ko. Tungkol sa paggamit sa kanya bilang panakit, butas sa kasalanan ng ina mo. Huminto ito saglit, ang mga mataray direktang nakatitig sa kanya. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pananahimik mo habang ginagawa niya ang lahat ng iyon. Naramdaman ni Lino ang kirot sa mga salitang iyon. Totoo. Alam niyang totoo. Ngunit ang amin, ay nangangahulugan ng pagsuway sa kanyang ina, isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Ang takot na yon ay mas malakas kaysa sa ibig niya para sa katotohanan. Ano ang gusto mong gawin ko, Hiraya? Desperadong anong niya. Itakol ko ang sarili kong ina. Palayasin ko siya. Away tayo hanggang sa tuluyang masira ang pamilyang ito. Ang hinihiling ko lang, Lino, ay ang panindigan mo kung ano ang tama. Ang tama? Napasabunot si Lino sa sariling buhok. Gulo ang isip niya. Ang mga salita ng kanyang ina ay ulit sa kanyang utak. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Gusto niya tayong awayin. Ang tama ay ang ayusin ng gulong ito, Hiraya. Ang tama ay ang magpakumbaba para sa kapayapaan nating lahat. Kahit na ang kapalit ng kapayapaan na yon
ay ang dignidad namin ng pamilya ko. Natahimik si Lino. Wala siyang maisagot. Nakita ni Hiraya ang pag-aatubilis sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa pagitan nila. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Hiraya ay tuluyan ng namatay. Alam ko na, mahinang sabi nito, na parabang mas kausap ang sarili. Alam ko na kung saan ako lulugar. Ang pagbabagong niyon sa tono ni Hiraya ang nagpabalik kay Lino sa katinoan. Natakot siya. Natakot siyang mawala ito. Pakiusap, pagmamakaawa niya. Huwag ganito. Mahal kita. Kung mahal mo ako, Lino, bakit hindi mo ako kayang ipaglaban? Ang tanong na yon ang sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Lino. Sa halip na sagutin, ito ng may tapang. Pinili niya ang landas, ang kaduwagan. Pinili niya ang utos ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang ultimatum. Kung gusto mong maayos pa ito, sabi niya, ang boses ay naging matigas, isang desperadong pagtatangka na bawiin ng kontrol. May isang araan lang. Kalimutan na natin ang lahat ng ito, ang resibo, ang bintang, ang lahat. At pagkatapos, lalabas ka at hihingi ka ng tawad kay nanay. Hindi dahil sa totoo, ang bintang niya, kundi dahil sa kawalang galang na ipinakita mo sa kanya. Hinintay niya ang reaksyon nito. Inaasahan niyang iiyak ito, magagalit o makikiusap. Ngunit wala sa mga yon ang ginawa ni Hiraya. Nanatili itong tahimik, tinititigan siya ng malalim. Tila ba sa huling pagkakataon, kinikilatis nito kung sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya. Iyan na ba ang huli mong salita, Lino? Tanong nito. Ang boses ay nakakapanindig. Balahibo sa sobrang kalmado. Iyan lang ang paraan. Hiraya. Para sa pamilya natin. Giit niya. Kahit na ang mga salitang pamilya natin ay tila kasinungalingan na sa kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan na tila isang oras, dahang tumango si Hiraya. Ngunit hindi ito isang pagsang-ayon. Ito ay isang pagtanggap sa katapusan. Kung iyan ang desisyon mo, sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at may bigat. Sigurado ka na ba? Sa huling tanong na yon, walang bakas ng pagmamakaawa, walang bakas ng galit. Isang malamig, nakakakilabot na katahimikan na nagsasabing lahat ng pag-ibig at paggalang na dati naroon para sa kanya ay tuluyan ng naglaw. Ang huling tanong ni Hiraya ay nanatiling walang sagot. Hindi na niya ito kailangan pa. Ang katahimikan ni Lino ay mas malinaw pa sa anumang salita. Iyon na ang sagot. Ang hatol. Tumalikod siya. Hindi na muling tumingin pa sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa ko. Ang bawat hibla ng pag-ibig sa kanyang puso ay naputol na, napalitan ng isang balay na mas matibay, ang kapayapaan ng pagtanggap. Dahan siyang lumapit sa kanilang aparador. Pinuksan niya ito. Sa ilalim, naroon ang isang malaking maleta na hindi pa nagagalaw mula noong sila ay ikasal. Hinila niya ito palabas. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig, nakahoy ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Mula sa sala, narinig niya ang boses ni Aling Concha. Lino, ano yung nangyayari riyan? Aaway na naman ba kayo? Hindi sumagot si Lino. Nagpatuloy si Hiraya sa kanyang ginagawa. Pinuksan niya ang maleta. Isa
Isa niyang kinuha ang kanyang mga damit mula sa aparador, ang mga duster na saksi sa kanyang pagtitiis, ang mga blusang suot niya sa mga pilit ng ngiti, ang mga bestidang hindi na niya naisuot pa. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay kalmado, may layunin. Maya, pumasok si Lino sa kwarto. Ang mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang takot. Hiraya, anong ginagawa mo? Hindi ba't malinaw naman? Sagot niya, hindi man lang tumitingin dito habang itinutupi ang isang damit. Aalis ako. Alis? Saan ka pupunta? Hiraya, tigilan mo na tong kalokohan na to. Kalokohan. Sa wakas, ay huminto siya at tumingin dito. Ang kalokohan, Lino, ay ang isipin kung kaya mo akong ipaglaban. Ang kalokohan ay ang manatili sa isang bahay kung saan ang dangal ko ay walang halaga. Isinara niya ang maleta. Ang pag-click ng zipper ay tila isang pinal na tunog. Inila niya ito patayo at naglakad patungo sa pinto. Nakatayo si Lino roon, umaharang sa kanyang daan. Sa likod nito, sa may sala, ay nakatayo si Aling Concha. Ang mga braso ay naka-cross sa dibdib. Isang ngiting tagumpay ang mababanaag sa kanyang mga labi. Iniisip niyang nanalo na siya. Iniisip niyang napasuko na niya ang manugang na matagal na niyang kinamumuyan. Hindi ka aalis, sabi ni Lino. Ang boses ay nagbabanta, ngulit may halong pagmamakaawa. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ngunit hindi ito ngiti ng saya, ito ay ngiti ng awa. Huwag kang mag-alala, Lino, sabi niya. Hindi ako aalis. Kumunot ang noo ni Lino. Maging si Aling Concha ay nagtaka. Pinitawan ni Hiraya ang hawakan ng maleta at naglakad patungo sa mesa sa gitna ng sala. Kinuha niya ang resibo ng sanglaan at itinapon ito sa harap ni Aling Concha. Ito, sabi niya, ang patunay ng iyong kasinungalingan. Pagkatapos, mula sa isang maliit na sobre na kanina pa pala niya hawak, kinuha niya ang isang makapal at nakatuping dokumento. Dahan, na parang isang ritual, binuklat niya ito sa ibabaw ng mesa para makita nilang dalawa. Isang titulo ng lupa, isang opisyal na dokumento mula sa Register Audits, at sa ilalim ng pangalan ng nagmamay-ari, nakasulat sa malalaki at malinaw na letra, Hiraya Santos. Napatitig si Lino sa papel. Ulit niyang binasa ang pangalan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanlaki ang mga mata ni Aling Concha. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Lino. Ang ibig sabihin niyan, Lino, paliwanag ni Hiraya, ang boses niya ay buo at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya natuklasan sa sarili, ay ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, ang bawat pako at baldosa sa sahig na inaapakan ninyo ay pag-aari ko. Natulala ang ina. Pago, namatay ang mga magulang ko, patuloy ni Hiraya. Lihim nilang inilipat ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ko bilang kanilang isang anak. Ito ang kanilang wedding gift sa akin. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil umaasa ako. Umaasa akong balang araw ituturing ninyo akong tunay na pamilya, hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Mulit nagkamali ako. Tumingin siya kay Aling Concha, na ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kaninang pagmamataas
ay napalitan ng purong takot. Pinagbintangan ninyo ang ama ko na magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Pinahiya ninyo siya sa lubang pag-aari ng kanyang anak. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Lino, ang lalaking kanyang minahal, at pinagkatiwalaan. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit natabunan na ito ng katatagan. At ikaw, Lino, hinayaan mo silang gawin yon. Pinili mo ang iyong ina kaysa sa iyong asawa. Pinili mo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Umina siya ng malalim. Iniipon ng lahat ng lakas na natitira sa kanya para sa uling mga salita, ang mga salitang magpapalaya sa kanya. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang inang ngayon ay parang mga basang sisiw na walang masilungan. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ang tagapagtanggol ay nawalan ng paninindigan. Itinuro ni Hiraya ang pinto. Ngayon, sabi niya, ang boses ay hindi pa sigaw. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan na may bigat at kapangyarihan ng isang hatol. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Lumipas ang ilang araw, ang bahay na dati puno ng tensyon at mga pigating hindi masambit ay nabalot na ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi nakabibingi, kundi mapayapa. Isang katahimikang nagpapagaling. Matapos ang gabing iyon, walang nagawa si Lino at alingkwan siya, kundi ang lisanin ng bahay. Walang isinagawang eksena, walang pagmamakaawa. Ang bigat ng katotohanan ay tila pumipit sa lahat ng kanilang pagmamataas. Sa kanilang alis, dala nila ang kanilang mga bag, ngunit iniwan nila ang isang bigat na matagal nang pasa ni Hiraya. Ang unang ginawa ni Hiraya kinabukasan ay ang paglilinis. Hindi lang paglilinis ng alikabok at pangakalat, ito ay isang paglilinis ng mga alaala. Isa niyang ibinaba ang kanilang mga wedding picture mula sa dingding. Tinitigan niya ang bawat isa, ang kanilang mga nakangiting mukha sa araw ng kasal, puno ng mga pangarap at pangako. Nakaramdam siya ng bahagyang kirot, isang paalala ng ibig na minsay naging totoo, ngunit hindi ito paninibog o galit. Ito ay isang tahimik na pamamaalam. Maingat niyang inilagay ang mga litrato sa loob ng isang kahon. Hindi niya ito sinira. Ito ay bahagi pa rin ng kanyang buhay, isang kabanatang natapos na. Sunod niyang pinuntahan ang kanilang dating kwarto. Pinalitan niya ang bedsheet. Inalis ang mga damit ni Lino sa aparador at inilagay sa isang malaking garbage bag para ipamigay. Habang nag-aayos, ang telepono niya ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag at text mula kay Lino. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, sa isang kalmadong pagpindot, binlock niya ang numero nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan niya ng kapayapaan para magsimula muli. Nang matapos siyang maglinis, umupo siya sa sofa sa gitna ng sala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang kanya talaga ang espasyong iyon. Ang bawat sulok, ang bawat muebles, ay tila humihinga kasama niya. Ang bahay pag-asa ay sa wakas naging isang tunay na tahanan. Hapon na nang may kumatok sa pinto, isang pamilyar na katok. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Tatay Angbo. Dala nito ang parehong bayong na bitbit nito noong una itong dumating. Ngulit sa pagkakataong ito, ang ngiti sa mga labi nito ay totoo at walang bahid ng pag-aalala. Walang nagsalita. Niyakap lang ni Hiraya ang kanyang ama ng napakahigpit. Sa yakap na yon, lahat ng natitirang sakit
Lahat ng natitirang bighati ay unting natunaw. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ang kanyang ama sa kanyang likod. "Welcome home, Tay," bulong ni Hiraya. "Nandito na ako, anak," sagot nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamol. Hindi sila nag-usap tungkol sa nangyari. Hindi na kailangan. Sa halip, nagtimpla si Hiraya ng kape at naupo sila sa maliit na beranda na tano ang hardin. Pinanood nila ang dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at lila. "Ang mga halaman mo, anak," puna ni Tatay Angbo, "kailangan na nilang diligan." "Opo, Tay, medyo napabayaan ko po nitong mga nakaraang araw," sagot ni Hiraya. "Hindi pa, huli ang lahat," sabi ng matanda. "Bukas, sabay nating ayusin ang hardin. Magtanim tayo ng mga bagong buto." Ngumiti si Hiraya. "Mga bagong buto. Isang bagong simula." Kinabukasan, gaya ng ipinangako, magkasama nilang hinarap ang hardin. Hinukay nila ang mga tuyong damo, binungkal ang lupa, at nagtanim ng mga buto ng gulay at mga bagong bulaklak. Habang ang kanilang mga kamay ay abala sa lupa, ang kanilang mga puso ay dahang gumagaling. Ang bawat butong kanilang itinatanim ay isang simbolo ng pag-asa. Nang dapit, hapon na, habang pinagmamasdan nila ang kanilang munting hardin, tumayo si Hiraya at naglakad patungo sa harap ng bahay. Pinagmasdan niya ang kanyang tahanan, ang bahay pag-asa. Hindi na ito isang pangarap lamang. Ito ay isang katotohanang ipinaglaban niya at napanalunan. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa at malinis. Wala ng bigat. Wala ng takot. Sa unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Hiraya. Isang ngiting malaya, isang ngiting buo, isang ngiti ng isang babaeng natutong tumayo, lumaban, at sa wakas ay tunay na nakauwi na sa kanyang sarili. At dito po, nagtatapos sa alalaang kwento ni Hiraya. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa haba ng ating pagtitiis, kundi sa tapang nating tumayo at bawiin ang dangal na para sa atin. Ang pagpapatawan ay mahalaga, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili ang unang hakbang bungo sa tunay na kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Hiraya at anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell pa kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.